말씀은 에레미야 27장 1절로 22절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Jeremias, chapter 27, verse 1 to 20. 유다의 왕 요시아의 아들 여호야김이 다스리기 시작할 때에 여호와께서 말씀으로 에레미야에게 임하시니라. Gumawa ka ng pamatok at lubid at ilagay mo sa iyong bato. 유다의 왕 시드기야를 보러 예루살렘에 온 사람 사신들의 손에도 그것을 주어 에돔의 왕과 모압의 왕과 암몬 자손의 왕과 두로의 왕과 시돈의 왕에게 보내며 Sabihin mo sa kanila na ganito ang pinasasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat ng Diyos ng Israel sa kanilang mga hari. 나는 내 큰 능력과 나의 쳐든 팔로 땅과 지상에 있는 사람과 짐승들을 만들고 내가 보기에 옳은 사람에게 그것을 주었노라. Ang lahat ng lupain ito ipinasya kong ibigay kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia na aking lingkod. Binigay ko rin ang mga hayop sa parang upang maglingkod sa kanya. 모든 나라가 그와 그의 아들과 손자를 그 땅에 기한이 이르기까지 섬기리라. 또한 많은 나라들과 큰 왕들이 그 자신을 섬기리라. Ngunit ang alinmang bansa o kaharian na hindi maglilingkod kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at hindi papailalim sa kanyang pamamahala ay paparusahan ko sa pamamagitan ng digmaan, tagutom at salot, hanggang sa ganap silang mapailalim sa kanyang kapangyarihan. 너희는 너희 선지자나 복술가나 꿈꾸는 자나 술사나 요술자가 이르기를 너희가 바벨론의 왕을 섬기게 되지 아니하리라 하여도 너희는 듣지 말라. Kasinungalingin ang kanilang sinasabi sa inyo at ito ang magiging dahilan upang mapatapon kayo sa malayong lupain. Kayo'y itataboy ko at mapapahama kayong lahat. 그러나 그 목으로 바벨론의 왕의 멍에를 메고 그를 섬기는 나라는 내가 그들을 그 땅에 머물러 밭을 갈며 거기서 살게 하리라 하셨다 하라. 여호와의 말씀이니라 하시니라. Ganito rin ang sinasabi ko kay Haring Sedekias ng Huda, pasakop kayo sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia at paglingkuran niyo siya at ang kanyang bayan upang kayo'y mabuhay. 어찌하여 당신과 당신의 백성이 여호와께서 바벨론의 왕을 섬기지 아니하는 나라에 대하여 하신 말씀과 같이 칼과 기근과 전염병에 죽으려 하나이까? Huwag kayong maniwala sa mga propetang pumitigil sa inyo na maglingkod sa hari ng Babylonia kasi nungalin ang kanilang sinasabi sa inyo. 이는 여호와의 말씀이니라. 내가 그들을 보내지 아니하였거늘 그들이 내 이름으로 거짓을 예언하니 내가 너희를 몰아내리니 너희와 너희에게 예언하는 선지자들이 멸망하리라. Sinabi ko naman sa mga pari at sa buong bayan ang pinasasabi ni Yahweh, huwag ninyong papakinggan ng mga propetang nagsasabi sa inyo na ang mga kagamitan sa bahay ni Yahweh ay ibabalik mula sa Babylonia sa madaling panahon. Kasi nungaling na sinasabi nila sa inyo. 너희는 그들의 말을 듣지 말고 바벨론의 왕을 섬기라. 그리하면 살리라. 어찌하여 이 성을 황무지가 되게 하려느냐. Kung sila ay talaga mga propeta at kung salitangan ni Yahweh ang dala nila, ipakiusap nila kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat na ang mga kayamanang natitira pa sa templo, sa palasyo ng hari at sa Jerusalem ay huwag madala sa Babylonia. 만군의 여호와께서 기둥들과 큰 대야와 받침들과 이 성에 남아있는 기구에 대하여 이같이 말씀하시나니 At ang mga ito hindi kinuha ni Haring Nebuchadnezzar nang dalhin niyang bihag sa Babylonia si Haring Jeconias na anak ni Jehoiakim ng Huda, pati ang kanyang mga pinunong nasa Huda at sa Jerusalem. 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 여호와의 성전과 유다의 왕의 궁전과 예루살렘에 남아있는 그 기구에 대하여 이와 같이 말씀하셨느니라. Ang mga ito'y dadalhin sa Babylonia at mananatili roon hanggang sa araw na itinakda ko. Pagkatapos ay muli ko itong ibabalik sa kanyang lugar. 아멘. 유다의 멍에와 바벨론 선교라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po ay tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang pamatok ng Huda at ang misyon ng Babylonia. 이제 유다가 바벨론에 망하여 바벨론의 포로로 70년간 잡혀가기 직전 상황입니다. At ito nga yung panahon na bago mangyaring ganap na napahamak ang Huda at sa loob ng 70 taon ay naging bihag ng Babylonia. 지금 택하신 이스라엘이 망하고 바벨론에 70년간 또 포로로 잡혀가는데 거기에도 하나님의 큰 뜻이 있어요. Sa pagkapahamak ng Israel at pagkabihag nito sa loob ng 70 taon sa ilalim ng Babylonia, may dakilang kalooban ng Diyos. 가장 먼저는 유다가 나 중심에서 벗어나 오직 그리스도 중심으로 돌이켜야 돼요. Una, sa paging sentro sa kanilang sarili, manumbalik sa paging sentro kay Kristo dapat ang Huda. 그리고 그리스도는
이스라엘뿐 아니라 온 세계를 살릴 하나님의 언약임을 다시 한번 깨달아야 돼요. At minsan pa maunawaan nila yung tipan na ibinigay sa kanila na sila ay binili para iligtas ang buong daigdig. 근데 유다는 이제 계속해서 나 중심, 돈 중심, 성공 중심으로 살았어요. Pero ang Huday patuloy na namuhay na nakasentro sa sarili, sa pera, at sa tagumpay. 그를 위해서 성전도 이용하고 피제사도 이용하고 예루살렘도 이용하고 그랬던 거예요. Para dito, ginamit nila ang templo, ang pag-aalay ng dugo, ganun din ang Jerusalem. 하나님께서 이스라엘을 택하여 아시아와 유럽과 이 아프리카의 한 중심에 세워진 이유가 무엇이겠습니까? Ito yung dahilan na sila inilagay sa sentro ng Africa, ng Europa, at ng Asia upang maibanghelyohan nila ang kabuuan nito. 당연히 세계를 살리시기 위해 그리스도 언약을 주시고 그 그리스도 언약 백성으로 이스라엘을 세운 거예요. Binigay ang tipan ni Kristo upang sila nga ay magligtas sa buong daigdig. 근데 이스라엘은 초창기 요셉을 통해서 애굽 선교를 조금 했어요. At sa pamagitan ni Joseph sa kanyang panahon noon, kaunti na nakapag-misyon sa Ehipto. 요나를 통해서 아수르 선교를 조금 했어요. Kaunti rin nakapag-misyon sa Assyria sa pamamagitan ni Jonas. 그거 빼놓고는 선교의 역사가 거의 없어요. At maliban sa mga ito, walang gaanong nilalam sa kasaysayan na nag-mission sila. 요셉도 노예로 잡혀가서 선교를 했고 요나도 다른 데로 도망가다가 억지로 고기 뱃속에 삼켜진 바 되었다가 아수르로 가서 선교했던 거예요. Si Joseph ay naging alipin at nakapag-mission, samantala si Jonas naman ay tumakas muna sa tawag ng Panginoon, siya ay nilulo ng malaking isda at sa kahulihan ay sumunod. 근데 이 선교는 고사하고 오직 그리스도 붙들고 우상에서라도 벗어나야 될 텐데 유다는 나 중심, 돈 중심에 사로잡혀서 우상 숭배를 다른 나라보다 더 많이 했어요. Dapat na tanging ang misyon na kanilang panghawakan at isatabi nila kanilang mga Diyos-Diyosan sa halip sila ay naging sentro sa kanilang sarili at patuloy na ginawa ito. 그래서 하나님은 이 유다라는 이스라엘이라는 포도원을 지금 개혁할 필요를 느끼고 계시는 거예요. Kaya patuloy sa pamagitan ng talinghaga ng ubasan ay binibigyang kahulugan ngayon ang pangyayari sa Huda. 그래서 오늘 본문의 역사는 유다의 마지막 왕 시드기야 때 있었던 일들이 지금 기록되고 있어요. Sa tekstong binasa natin, ito yung mga nilalaman sa huling panahon ng paghahari ni Haring Sedekiah. 그래서 한국 성경은 1절이 유다의 왕 요시아의 아들 여호야김이 다스리기 시작할 때라고 기록되어 있습니다. Sa salin ng Korean Bible, kita natin sa verse 1 na sinasabi doon, ito sa panahon ng paghahari ni Jehoiakim. 근데 연이어 이어지는 3절과 12절 그리고 그 다음 장인 28장 1절을 보면요. 여호야김이 아니라 유다의 마지막 왕인 시드기야가 맞다고 여겨질 수 있어요. At makikita natin sa mga sumunod na talata 3, ganyan din sa 28.1, ay sasabi na dito sa panahon ni Jehoiakim. 근데 성경 전체에서 이렇게 이 필사자가 잘못 기록한 대목이 몇 군데밖에 없어요, 사실은. At sa katotohanan, may ilang mga sali na walang magitong kamalian, meron din naman mayroon dito. 근데 이 사본을 이제 사람의 손으로 기록을 하는데 1절에 필사자가 잘못 기록한 여호야김이 아니라 시드기야인데 시드기야를 여호야김으로 기록한 것이 맞다면 이제 달리 생각해 볼 수도 있어요. Dahil ang pagsasali nun ay sa pamagitan ng aktual na pagsulat ng kamay, aring nga din yung pagkakamali ito ay sa panahon ba ni Jehoiakim o sa panahon ba ni Haring Sedekiah, alin man sa dalawa. 일단 그게 맞다면 여호야김 시대 때부터 에레미야가 멍에와 밧줄을 이렇게 목에 걸고 퍼포먼스를 하면서 메시지를 했다는 사실로 받아들일 수 있어요.
Kung ito yung sa panahon ni Jehoiakim nangyari, maaaring matatanggap natin na sa panahon pa lang na yun, ay pinahayag din ni Jeremias yung tungkol doon sa lubid at saka sa pamatok na ilalagay doon sa patok. 그러면 에레미야가 15년간이나 멍에를 메고 밧줄을 이렇게 끌면서 우리는 바벨론을 섬겨야 한다, 바벨론에 항복해야 한다라고 15년간 말했다는 이야기가 돼요. At sa panahon ito ni Hezekiah, sa loob ng 15 taon, ay andun na dadalhin nila yung pagkabiyag sa Babylonia, ito yung kanilang pamatok na ilalagay. 그러나 이 1절이요, 필사자의 오류가 분명하다면 계속해서 그 뒤 이어지는 필사자들도 계속 그 오류를 그대로 써오고 있었어요. Hindi napakarami na nagsasabi ng maling katuruan patungkol dito sa bagay na ito. 그 결과가 우리 한국 성경에 보면 본문 1절이 여호야김이 다스리기 시작할 때라고 기록이 되어지고 있어요. At sa ilang pagkakamali na salin nito, maging sa Korean translation sa Bible, sa verse 1, sinasabi na sa panahon ito ni Jehoiakim na ganap. 그러면 그 안에서 대단히 중요한 대목을 발견할 수가 있어요. Ngunit dito ay may mahalagang bahagi na makikita natin. 가까운 3절과 12절만 보더라도 시드기야가 맞는데 왜 이렇게 했을까라고 의심이 될 만한데도 그대로 여호야김으로 계속 기록해 왔어요. Talatang 3, 12, nakita natin na malinis sa panahon ni Sedekias, kung sa talatang 1 sa pagkakamali na yun, sa panahon ni Jehoiakim. 이처럼 성경은 한 점 하나 일획이라도 내 마음대로 고쳐 쓰지 않고 그대로 이어져 내려왔음을 알 수가 있어요. At maalalaman natin na kahit nasa isang maliit na bahagi nito, kung ito ginawa natin sa sarili natin kaparaanan. 그 정신을 붙들고 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 우리가 붙들 때도 같은 개념으로 여러분 하나님 말씀을 붙들 수 있게 되길 바랍니다. Maganda din sa paghawak natin today's word, prayer at evangelism, o ay mapanghawakan natin ang salita ng Diyos. 오늘의 말씀 제목과 요절을 볼 때 내가 잘 이해가 안 되는 대목이 있다 하더라도 그대로를 붙들고 묵상해 보세요. Sa today's word natin, maaaring may pamagat na mensahe o bahagi na hindi natin maunawaan, ngunit ito ay bulayin lang natin. 그게 다윗이었어요. Katulad ni David. 우선 이해가 안 됐지만 그 말씀 그대로를 붙들고 심지어 찬양을 하는 단계까지 갔는데 희한하게 그 말씀이 그대로 성취되어지는 거예요. Kaya hindi niya man maunawaan ang ilan dito, ngunit binikha siya ng mga awit mula dito at kakaibang bagay na ito'y natupad sa kanyang buhay. 하나님은 아담 때부터 알파요, 오메가요, 처음이요, 나중이라고 말씀하세요. Mula pa lang kay Adan, ang Diyos ay ang Alpha at Omega. 잠깐 한 인생 7, 80년 살다가 갈 인생이 무한하신 그 하나님을 다 이해할 수 없어요. Kamigtan natin na hindi natin madalik na limitasyon ng bilang ang Diyos. 그 하나님이 우리를 위해서 주신 말씀을 아멘하여 붙들고 오늘의 말씀으로 잘 이렇게 묵상할 수 있게 되기를 바랍니다. At yung salitang binibigyan ng Diyos sa atin, panghawakan natin as today's word at ito ay bulayin natin. 오늘 본문의 핵심 내용은 유다의 에레미야의 멍에 밧줄 퍼포먼스는 핵심 내용이 유다의 죄로 인해서 모두가 바벨론에 포로되어 바벨론의 멍에를 매야 한다는 하나님의 말씀이에요. At yung pinakasentro na nilalaman na mensahe ni Jeremias na salita din Diyos tungkol dun sa pamatok, ito ay tungkol sa kasalanan ng Huda na nahulog sa pagiging sentro sa sarili. 그러면 첫 번째로요, 나중심, 돈중심에 빠진 유다의 죄로 인한 멍에가 바로 바벨론 포로요, 바벨론에 망하는 거예요. At una sa lahat, itong pamatok at itong lubid na ito yung pagkabihag nila sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia. 여기에 에레미야를 통해서 하나님이 이제 잘 알아먹으라고 주시는 상징적인 행위를 통한 예언의 말씀이죠. At ito ay binigay bilang propesiya na sumisimbolo doon sa pamatok. 그래서 이 멍에는 유다가 바벨론의 통치 아래 놓이게 될 것을 말하고 있는 거예요.
Sinasabi nito na ang Huda ay magiging nasa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia. 거짓 선지자들은 아니다. 성전과 예루살렘은 망하지 않는다. 곧 포로로 잡혀간 1차 포로로 잡혀간 사람도 곧 돌아올 것이다. 이렇게 거짓말을 했어요. At nagsisinungaling yung mga bulang tagapagturo, ang mga propeta nun, sabi nila hindi mawawasak ang templo, ang Jerusalem. Sabi nila yung mga nabiyag doon, babalik sila. 오늘날도 그런 식으로 메시지를 하는 교회는 아멘, 할렐루야 많이 모여요. At ganun din ngayon, yung mga simbahan na ganito yung tinuturo nila, maraming nagtitipon, maraming nag-amen at hallelujah. 그러나 에레미야처럼 말씀을 전하면 별로 안 모여요. Pero kung minsan may katulad ng kay Jeremias, walang daanong mga tao. 별로 안 모이더라도 에레미야처럼 말씀 선포하고 에레미야처럼 말씀 붙들 수 있게 되기를 바랍니다. Wala mang magtipon na gaano naway, maging katulad tayo ni Jeremias sa patuloy ipangaral, ipahayag ang salita ng Diyos. 3절에 보면요. 유다 왕 시드기야를 만나기 위해서 에돔과 모압과 암몬과 두로와 시돈까지 5나라 사신들이 모였어요. Sa talatang 3, may 5 mga hari ng mga iba't ibang bansa katulad ng Edom, Moab, Ammon, Tiro at ng Sidon na nagtipon para puntahan nila at makita itong hari ng Huda na si Sedekiah. 이들이 모인 이유는요. 바벨론에 대항해서 우리가 동맹을 맺어 연합정선을 만들자고 지금 모인 거예요. At ang dahilan na nagkatipon sila ay para mag-alyansa sila laban sa Babylonia. 근데 에레미야는 이 모임 가운데도 나타나서요. 멍에와 이 밧줄을 사신들에게도 하나씩 전부 전달하고 당신들의 왕에게 전달하시오. 바벨론이 전부 장악을 하고 바벨론을 섬겨야 할 것입니다. 말을 했어요. At sa kalagitnaan ng pagtitipon na ito ay nagpakita si Jeremias at ipinahayag sa kanila yung mensahe tungkol doon sa pamatok na ang bawat mga hari na ito ay mapapasailalim sa Babylonia. 그래서 6절, 7절도 보세요. 하나님께서는 주변의 모든 나라가 전부 바벨론의 기한이 이르기까지 70년간 바벨론을 섬기게 될 것이라고 말씀하세요. Kaya sa talatang 6 hanggang 7, sa loob ng 70 taon ay magiging bihag ang Huda sa ilalim ng Babylonia. Ganun din ang mga karating bansa nito. 심지어 바벨론의 느부갓네살 왕을 하나님의 종이라고까지 말을 해요. At hanggang sa paghari ni Haring Nebuchadnezzar ay nabanggit niya dito. 그 기간 동안에 다니엘과 세 친구들을 비롯한 복음 붙들고 남은 자들을 통해서 전 바벨론에 복음 선교가 이루어졌습니다. Sa panahon na ito, ang pagnibisyon ng Ebanghelyo ay naisakatuparan sa buong Babylonia sa pamamagitan ni Daniel at 3 niyang kaibigan at ng iba pa. 지금까지 이어지고 있는 이스라엘의 회당 운동이 그때 바벨론 포로 기간 동안에 바벨론에서 시작된 거예요. At ang synagogue movement na ito ay nagpasimula sa kanilang pagkabihag doon pa lang sa Babylonia. 근데 9절로 10절에 보면요. 거짓 선지자들은 유다가 바벨론 왕을 섬기게 되지 않을 것이라는 듣기 좋은 말을 하면서 시드기야와 백성들의 마음을 미혹시키고 있었어요. Yun sa mga talatang 9 hanggang 10, ang mga bulang propeta ay nagsinungaling at nandaraya sa hari ng Huda, ganoon din sa mga tao nito, na hindi sila maglilingkod sa Babylonia, sinasabi nila. 오늘 우리도 주님의 재림이 가깝다고 여기는 이 시점에서 하나님의 말씀을 잘 받아야 될 줄 믿으시기를 바랍니다. At nawa manampalataya tayo sa panahon ngayon na nilalapit na ang muling pagdating ng Panginoon, ay dapat na higit natin panghawakan ang kanyang salita. 그래서 주신 말씀 성경 그대로 말씀의 흐름을 잘 타고 오늘의 말씀을 붙들어야 돼요. Sumakay tayo na mainam sa daloy, Biblia na salita ng Diyos at panghawakan natin yung today's word. 근데 지금 많은 거짓 종들이요. 내가 본 천국 뭐 이제 이 3년 반, 후 3년, 전 3년 주님의 이 휴거가 어떠고 이런 이상한 소리 하는 사람들이 많아요. Yung marami mga kakaiba na mga tinuturo ngayon, may tatlong kalahati, may ito yung mga gaganap, may tatlong bago ito mangyari o pagkatapos ito. 필리핀에도 1992, 23년에 옥토베리안 운동이 일어난 거 여러분 기억할 줄 모르겠습니다. Hindi ko alam kung natatandaan nyo nung mga year 1993, because sa Pilipinas, dumating din yung Octoberian na grupo. 그때 많이들 모였어요. At napakarami nagtipon noon. 점점 거짓 선지자들이 기승을 부리고 있어요.
At yung naglipa na ngayon yung mga bulaang propeta na to. 아담 때부터 이어져 온 성경 핵심을 그대로 붙들고 구원의 길을 벗어나지 말게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, mapanghawakan natin ang Biblia, ang tipan na binigay pala mula kay Adan, at huwag tayong madaya ng mga bulaang turo. 그래서 지금 우리는 성경 66권을 구원의 길의 관점으로 전도와 선교의 관점으로 지금 보고 있어요. At sa pananaw nga ng pag-ebanghelyo at pagmimisyon, tinitignan natin ang 66 na mga aklat ng Biblia. 이게 바로 하나님의 관점이에요. At ito yung pananaw mismo ng Diyos. 이 하나님의 관점으로 성경을 삶 오늘로 잘 받을 수 있게 되길 바랍니다. At tanggapin natin ang Biblia bilang through 3 days natin. 그래서 두 번째로 12절로 15절에 보면요. 하나님의 말씀에 반하는 거짓을 주의하라고 말씀하세요. Ikalawa, sa mga talatang 12 hanggang 15, sinabi mag-ingat sa mga kasinungalingan na laban sa salita ng Diyos. 물론 예루살렘 유다가 다 무너지고 성전도 무너질 것이라는 말을 이 유다는요 큰 충격이 되었겠죠. Pagkamat, maaaring para sa Huda ay talagang nakakagulat sa kanila. Sinabi na mawawasak ang templo, maging ang Jerusalem. 그러나 북이스라엘도 망했잖아요. Pero ang hilagang Israel ay nawasak. 남유다도 북이스라엘보다 더하면 되었지 못하지 않도록 우상 숭배하며 하나님을 반대하는 길로 갔었어요. Hanggang sa huli, maging ang Timog Huda ay hindi sumunod sa Panginoon at sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. 그 시점에서 남유다도 성전도 전부 회파될 거요. 바벨론을 70년간 섬기게 될 것이라는 말씀이 지금 주어지고 있는 거예요. At sa panahon din na ito, ang Timog Huda nga, sila ay patuloy na sumamba at ginawa din ng Diyos-Diyos na maging ang templo. 유다 백성들이 듣고 순종히 하는 말씀이 바벨론의 멍에를 메고 포로 생활을 하면서 그들을 섬기라는 말을 붙들어야 돼요. At 70 taon sila na naging bihag na Babylonia. Ang mga salita na dapat pakinggan at sundin ng bayan ng Huda ay dalhin nila yung pamatok na pag-ina sa ilalim ng Babylonia at maglingkod sila doon. 그러나 시드기야는요. 우리 이스라엘 우리가 망하면 안 돼. 바벨론을 대항하려고 이제 주변 나라들과 동맹을 맺고 독립운동, 이제 나라 지키는 운동을 하려고 했어요. Ngunit makita natin na hindi nila ito pinanghawakan sa halip na inisip nila na hindi sila mapapahamta na sa kanila naman ang templo at sila sa Jerusalem. 그 모든 행동은 하나님의 말씀 따라간 게 아니라 내 생각, 내 유익, 거짓 선지자들의 말을 따라 움직인 거예요. At ang mga bagay na ito ay hindi para sa gawain ng Diyos, kundi base ito sa sariling kaisipan nila at sa mga salita ng bulaang propeta. 오늘날 우리 믿는다는 자들도 삶 속에서 하나님께서 주신 말씀과 상관없이 내 생각, 다른 사람들의 조언을 듣고 뭔가 이 계획하고 실행할 때가 많아요. Bilang mga mananampalataya, maraming pagkakataon sa buhay natin, gumagawa tayo ng mga bagay ayon sa sariling kaisipan natin o sa payo ng ibang tao. 더 쉽게 말하면 오늘날 대부분의 기독교인들이 삶 오늘이 뭔지 모르고 살아요. At ang resulta nito, karamihan ng mga Kristyano ngayon, namumuhay na hindi nila alam ano pa yung 3 days. 예배 드리고 교회 문 밖을 나가면서도 오늘 내게 주신 말씀이 뭔지 제목도 붙들지 못하고 가는 사람들이 많다고 말이에요. Ibig sabihin, napakarami, nagsisimba, pero paglabas ng pinto ng simbahan, hindi alam ano yung mensaheng tinanggap, ano yung mamagat nito, ano yung verse. 그렇다면 하나님과는 전혀 상관이 없는 삶을 살고 있는 거예요. Kaya't ang buhay nila ay walang anumang connection sa Diyos. 물론 우리가 하나님의 말씀을 어떻게 100%다 이해할 수 있겠습니까? At 100% ba maintindihan natin ang salita ng Diyos? 이사야 55장 8절에 보면요. 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라고 말씀하셨어요. Sa Isaiah 55 verse 8, sinasabi, ang aking kaisipan ay hindi nyo kaisipan, maging ang aking mga gawa ay hindi nyo mga gawa o paraan. 당장 이해가 안 되더라도 내게 주신 말씀 아멘하여 붙들고 묵상하면 그 말씀대로 성취되어져 가는 거예요. Di ba natin ito agad maintindihan kung pangahawakan natin ito as today's word, ito yung matutupad sa buhay natin. 근데 시드기야는 하나님 말씀과는 전혀 상관이 없이
거짓 선지자들의 말을 듣고 나중심으로 나를 위하여 바벨론의 방귀를 들다가 참혹한 최후를 맞게 됐어요. Si Zedekiah hindi nakinig sa mga salita ng Diyos sa halip sa mga bulaang propeta at nagrebelde laban sa Babylonia at naging matindi yung kinahantungan niya. 그 큰 나라를 다스리고 있는 바벨론이 지금 시드기야의 방귀를 모르고 했습니까? At hindi ba nalalaman ni Haring Zedekiah ang kalalagayan ng Huda? 그래 미리 연합하여 군대를 만들어 방귀를 들기 전에 치고 내려와서 이스라엘 물론 주변 나라들 박살내버렸어요. Nakikita nga natin na hindi lamang sila, ngunit maging ang makarating na bansa, Israel ay ganap na winasa. 이때 거기에 주동자인 시드기야는 자기 보는 앞에서 아들들이 처형당했고 자신은 생눈을 뽑혀서 묶여가지고 그 먼 바벨론 길을 질질 끌려갔어요. At nangabatay din ang kanyang mga anak, ganoon din naman siya ay itinali at hinila hanggang doon sa Babylonia, maging ang mga mata nito ikupit. 여러분 시드기야의 길을 갈까요? 에레미야의 길을 갈까요? Ano yung nais niyong sundan na daan, yung kay Jeremias o kay Zedekiah? 에레미야 메시지를 붙들고 아멘하여 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙들었던 다니엘과 사드락, 메삭, 아벳느고는 귀하게 쓰임 받았어요. Susundin ba natin si Jeremias? Gagawin yung today's word, today's prayer, today's evangelism at gagamitin tayo katulad ni Daniel at tatlo nitong mga kaibigan. 그 세 번째로 오늘 16절, 22절이 말씀하는 그대로 언제든 하나님의 말씀을 붙들어야 합니다. Kaya ikatlo, dapat nating panghawakan sa lahat ng panahon ang salita ng Diyos, talatang 16 hanggang 22. 18절 보세요. 하나님께서는 유다 백성들에게 거짓 선지자들의 말을 절대로 듣지 마라. Sa talatang 18, matibay na sinabi ng Diyos sa bayan ng Huda, huwag makinig sa mga bulaang propeta. 사람은 내 주변 형편과 처지가 어려워지고 심적으로 연약해지면요. 거짓 붙들기가 쉬워요. Dahil sa panahon na sila nakakaranas ng kahirapan o mahina sila sa emosyonal, iting napakadali para panghawakan nila yung mga kasinungalingan. 그래서 한국 사람들은 예수 믿는 이제 장로 권사가 부적을 갖다 붙인달지 날짜 보러 간달지 필리핀에서도 꽉독토 이제 찾아다닌달지 이런 사람들이 많아요. Kaya marami mga tao na nakatuon sila doon sa pecha na isasagawa nila, ito yung susundin nila maging sa Pilipinas. 본래 인간은 하나님의 말씀 붙들고 사는 존재로 창조되었습니다. Ang tao ay nilikha na nilalang dapat hawak sa salita ng Diyos. 그게 하나님의 형상이에요. Ito yung pagiging larawan ng Diyos. 근데 그 주신 말씀 버려버리고 거짓말을 붙들었어요. 그게 원죄예요. Pero tinapong yung salita ng Diyos, kasinungaling niyo pinanghawakan mo, ito yung kasinungalingan. 그래서 주님은 우리에게 너희는 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하라고 말씀하셨습니다. Kaya sinabi ng Diyos, ng Panginoon, hanapin niyo muna ang kaharian at katuwiran ng Diyos. 오늘 내게 주신 말씀 붙들고 오늘의 말씀 붙들고 주님을 바라보면 하나님 나라와 그의 의를 구하라는 이 기도가요 되어질 거예요. Kung panghawakan natin yung ating today's word at titingin tayo sa Panginoon sa today's prayer, ito yung paghanap sa kaharian at katuwiran ng Diyos. 그 포로로 끌려가고 어려움 가운데 처했던 다니엘과 세 친구들은요. 말씀 붙들고 인도받았더니 바벨론의 총리가 되고 박사원 원장이 되고 바벨론 전국의 회당운동, 복음운동을 주도하게 됐어요. At si Daniel na bagamat naging bihag sa simula, siya itinalaga bilang punong ministro ng Babylonia at siya nanguna doon sa synagogue movement sa kabuuan nito, naging director din siya ng Doctors Institute. 이스라엘 초창기에 요셉은 형들에 의해서 노예로 팔려가 망한 것 같이 되었으나 주신 말씀 붙들고 하나님 바라보며 애굽과 이스라엘과 주변 나라들을 살리는 일에 쓰임 받았어요. But si Joseph, bagamat tila kapahamakan yung pinuntahan niya, ngunit sa pamamagitan niya ay nailigtas ang Ehipto at naibanghelyo ng mga karating bansa. 오늘 하나님께서는 바벨론의 지배를 받는 것은 영원한 것이 아니다. 그거 말씀하시면서 오늘 본문을 이제 마무리하고 계세요. Sa ating teksto ngayon, sa pagtatapos nito, sinasabi na ang
paghahari ng Babylonia sa kanila ay hindi magpawalang hanggan. 물론 하나님의 주권 아래서 예루살렘과 성전은 철저히 파괴되었습니다. Pagkapas sa ilalim ng pamamahalaan ng Diyos, ang Jerusalem at ang templo ay ganap na nawasak. 그 성전의 두 기둥, 어마어마한 기둥이지요. 그 놋바다, 얼마나 큰 놋그릇인지 제사장들의 손발을 씻는 그 바다라고 그랬어요. 그 놋바다도 전부 바벨론으로 가져가게 됐어요. At ganun din naman, bagamat ang mga taga-Huda, hindi nila ginamit ito sa simula, ngunit andun yung paghato ng Diyos sa kanila. 유다 백성들은 인정하고 싶지 않았겠지만 하나님이 유다에게 내리신 심판이었습니다. Sila ay ganap na nawasak at ito yung naging paghato sa kanila. 그딴 식으로 믿으면 참 오늘도 붙들지 않고 내 생각에 옳은 대로 살 것 같으면 차라리 너희는 나와 상관이 없다는 거예요. Kung hindi paghawak sa salita ng Diyos, halip sa sarili kaisipan natin, ibig sabihin tayo walang anumang ugnayan sa Diyos. 그러나 70년 후에는 하나님의 말씀대로 유다는 예루살렘으로 복귀하고 성전의 모든 기물들도 전부 되돌아오게 하시겠다는 거예요. Kaya naman pagkatapos ng 70 taon, ayon sa salita ng Diyos, ang Huda ay nanumbalik sa Jerusalem at itinayong muli ang templo. 이 말씀을 붙들고 다니엘은 이 바벨론의 여러 왕들을 섬겼으나 독립운동하지 아니하고 계속 해당운동하며 하나님의 뜻을 이룰 수 있게 했던 거예요. As pamagitan nga ng paghawak dito, tulad ni Daniel, siya ay nagsilbi sa tatlong henerasyon ng mga hari at ginamit siya upang patuloy na mangaral ng Ebanghelyo. 오늘의 결론, 거짓 선지자는 어느 시대나 있어 왔어요. Sa ating konklusyon, ang mga bulaang propeta kailanman ay umiiral sa anumang panahon. 지금 여러분 각 사람은 참 오늘 붙들고 주님과 동행하고 있습니까? At sa ating buhay ba, tunay ba na pinahawakan natin ang salita ng Diyos? Lumalakad ba tayo kasama ang Panginoon? 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙들고 하나님과 동행하고 있는 삶을 살고 있습니까? Namumuhay ba tayo na may paghawak sa today's word, prayer, and evangelism? 그렇지 못하다면 내 생각에 옳은 대로 살며 거짓 선지자들의 말에 속아 살기가 쉬워요. Kung hindi, magiging madali sa atin na mamuhay, nakasentro sa sarili natin at madaya ng mga bulaang tagapagturo. 그렇기 때문에 모든 성도들 각 사람이 참 오늘 붙들 수 있도록 말씀 끝나고 예배 헤어지기 전에 꼭 포럼하는 시간을 가져야 돼요. Kaya sa ating mga simbahan, pagkatapos ng mensahe, ang hawakan ng salita ng Diyos, magkaroon ng pagpupuro. 참 오늘 붙들지 못하고 나간다. 그러면 망하는 길로 나가고 있는 거예요. Kung umuwi ka na hindi mo pa napanghawakan yung 3 days, patungo ka sa kapahamakan. 흑암 세력이 주는 이 거짓 교사들의 메시지, 나중심의 메시지는요, 한결같이 그저 헛된 소망을 붙들어요. At yung mga mensahe ng kadiliman ng mga bulaang tagapagturo, patungkol na tungkol sa pagpapala o sa kaaliwan at pag-asa. 그러니까 그 사람들은요, 인생의 목적이 뭔가 몰라요. 왜 사는가 몰라요. Pero yung mga tao nakikinig, hindi nila alam ano bang layunin ng buhay nila o para saan ba to. 오직 그리스도 붙들고 구원의 길로 들어서서 하나님과 동행하는 축복 속으로 들어가게 되기를 바랍니다. Gawa tayong si Kristo ang panghawakan natin at tayo ay tumungo sa daan ng kaligtasan. 에레미야의 메시지는 온 유다로 하여금 이렇게 회개하고 그리스도 붙들도록 이끌었어요. Ang mensahe ni Jeremias ay bumabay sa Huda upang sila magsisi at sila nga ay isagawa ang kanilang misyon. 이 말씀을 붙들었던 다니엘과 세 친구들 보세요. 바벨론에서 귀하게 쓰임 받으며 세계 선교했어요. Tulad ni Daniel at tatlo niyang mga kaibigan na humawak sa tipan na ito at dakila na ginamit sa Babylonia. 그런데 오늘 본문 14절에 보면요. 같은 상황에 놓여 있지만 에레미야와 다른 메시지를 선포하는 선지자들도 하나냐 같이 많은 거예요. Sa talata 14, pinapakita maraming mga propeta na nasa katulad ng sitwasyon, yung ipinahayag nila yung ibang mensahe kaysa sa kay Jeremias. 이들은 여호와 하나님께서 보낸 사람이 아니에요. At hindi sila pinadala ng Diyos sa si Yahweh. 근데 감히 하나님의 이름으로 거짓 메시지를 하고 있는 거예요. Kundi sila nangangaral ng mga bulaang katuruan sa pangalan ng Diyos.
물론 그들에게 지금 현재 절망적인 상황에서 막 치료를 주고 위로를 주고 힘을 주는 메시지가 될 수도 있겠죠. At maaaring ito ay maging mensahe na nagbibigay aliw sa kanila, ng lakas o pag-asa sa kanila dahil nga nasa sitwasyon sila na matindi at mahirap. 그러나 그 독을 아멘 하고 받으면 계속 이상한 길로 끌려 들어가면서 돌이킬 수 없는 멸망길로 빠져버리는 거예요. Ngunit kung patuloy pang hawakan nila yung mga nakalalaso na mensahe na ito, sila'y unti-unting pupunta sa kapahamakan hanggang ganap silang mawasa. 창세기부터 계시록까지 성경 전체의 이 메시지는 그 흐름이 있어요. Nakikita natin na may dalo ito mula pa lang sa Genesis hanggang ngayon 그것이 구원의 길이에요. sa pahayag. Ito yung daan ng kaligtasan. 그래서 구원의 길이 들어가지 않은 메시지는 그건 하나님의 메시지가 아니에요. Kaya anumang mensahe na walang nilalaman na daan ng kaligtasan, hindi ito mensahe ng Diyos. 그래서 성경 66권을 구원의 길, 그리스도 전도와 선교의 관점으로 말씀을 선포하기 위해서는 목사는 말씀 전하는 일과 기도하는 일에 전무해야 하는 거예요. Kaya ang mga pastor ay dapat tumuon sa gawain ng salita ng Diyos, maging na pananalangin upang sa pananaw ng pag-ebanghelyo, pagdimisyon, daan ng kaligtasan at ni Kristo, maipahayag nila ang salita ng Diyos. 그래서 이런 말씀 전하는 목사님 주변 사람들은요, 목사님이 말씀 전하는 일과 기도하는 일에 전무할 수 있도록 계속 도와야 되는 거예요. Kaya yung mga tao sa mga kamanggagawa ng pastor, dapat tulungan ng pastor para makapag-focus ang pastor sa paghahayag ng salita ng Diyos at sa pananalangin. 그러면 세상 속에 있는 나가 아니라 주님 안에 있는 나의 상태에서 주님의 관점으로 말씀이 선포되어지고 받게 되고 그러는 거예요. Kaya ating tatanggapin ang salita ng Diyos sa pananaw ng Panginoon, hindi sa kalagayan na tayo ay kabilang sa sanlibutan. 그래서 철저히 오늘 나를 향한 하나님의 뜻을 깨닫는데 초점을 맞춰야 돼요. At unti-unti mag-focus tayo na maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa atin ngayon. 내 형편과 처지에 묶여서 나 중심으로 말씀을 붙들거나 나 중심으로 교회 생활을 한다. 틀린 거예요. Huwag natin panghawakan ang salita ng Diyos o maglingkod tayo sa church na nakasentro tayo sa sarili natin. 심지어 유다가 망하고 바벨론의 종살이를 하는 길이라 할지라도 그것이 하나님의 뜻이라면 순종해야 하는 거예요. Dapat na tayo nga ay sumunod sa salita ng Diyos. Sinasabi na sila ay maglilingkod sa Babylonia. Dito yung paraan para sila ay mabuhay. 이게 다니엘의 길이었어요. Ito yung naging daan ng buhay ni Daniel. 오늘 우리도 어떤 말씀을 주시든지 주께 순종하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. Ano bang mensahe na ibigay sa atin, nawa tunay na andun yung pagsunod natin. 바벨론을 섬기는 것이 살 길이라는 이 말씀을 통해서 붙들었던 다니엘을 바라보며 우리는 진정한 신앙인의 관점이 어떠해야 하는가를 깨달을 수 있게 되길 바랍니다. Unawaan natin sa ating ding buhay pananampalataya sa pagtingin natin sa buhay ni Daniel, nawa kanyang mensahe na para mabuhay o maligtas sila ay maglingkod sila sa Babylonia. 신앙은 나 중심, 내 나라, 내 가족 이게 중요한 게 아니에요. Ang pananampalataya natin, dito hindi mahalaga yung sarili ko, yung pamilya ko, yung bansa ko. 내 생각, 내 경험 세우는 것이 아니에요. Hindi ito sariling isipan natin o sariling karanasan natin. 모든 것을 주관하시는 하나님의 말씀을 받고 묵상하며 따르는 것이 Ang hawakan natin, bulayin at sundin ang salita na binigay sa atin. 비록 지금 현재 내 생각과 세상의 관점으로는 이해되지 않더라도 하나님의 말씀에 자신의 논리와 주장을 굴복시키는 신앙인이 될 수 있게 되기를 바랍니다. Sarili man natin, hindi natin maunawaan, ngunit nawa, andun yung ating pagpasakop sa salita ng Diyos ay binigay sa atin. 하나님의 뜻과 계획은 우리와 다를 수 있어요. Aring iba yung plano at kalooban ng Diyos kaysa sa atin. 그렇다면 우리의 뜻과 계획이 바른 것 같아도 아버지 하나님의 완전하신 주권을 신뢰하고 순종하며 말씀 붙들고 따라가는 거예요. Na kahit na para sa atin tama yung kalooban natin o plano natin, dapat pa rin tayo magtiwala at sumunod sa ganap na kapamahalaan ng Diyos. 인생의 위기는 어떤 사고와 불행, 어떤 질병 그게 아니에요. At
yung krisis ng buhay, walang aksidente rito o ito ay matawag nating sakit o kamalasan sa atin. 그리스도 중심, 말씀 중심, 전도와 선교 중심이 아니라 나 중심, 돈 중심, 세상 중심 되는 게 가장 위험이에요. At pinaka-delikado sa lahat, yung hindi ka nakasentro sa Panginoon Kristo o sa Ebanghelyo, sa pagmimisyon, pag-Ebanghelyo, kundi nakasentro ka sa sarili mo, sa mundo. 그래서 우리의 모든 소망을 하나님의 뜻과 계획에 두는 사몬을 붙드는 것이 가장 중요한 것입니다. At napakahalaga na yung pag-asa natin ay ilagak natin sa kalooban at plano ng Diyos. 사몬을 붙들고 임마누엘의 축복 누리시며 복된 삶을 사시기를 주의 이름으로 축원합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, panghawakan yung 3 days, sumunod at tunay na maranasan ang pagpapala ng Emmanuel. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님, 유다의 마지막 대목을 바라보며 저에게 말씀 주심을 감사합니다. Medyo sumasalamat po sa mensahe nyo ngayon. Pinakita nyo sa amin yung huling kinahantungan ng Huda. 유다에게 명하셨던 그 바벨론 멍에와 밧줄을 오늘 우리에게는 어떤 관점으로 받을 수 있을 것인가를 생각해 볼 수 있게 하옵소서. At ngayon nyo po kaming pag-isipan namin kung paano nga ba namin itingnan yung sarili namin doon sa pamatok at sa lubid ng Babylonia sa Huda. 오늘 우리는 물질주의에 만연되어 있는 세상 관점으로 나 중심, 돈 중심 된 대목이 너무나도 많습니다. At napakaraming kalagayan na kami nakasentro sa pera o sa material ng mga bagay sa sanlibutan na ito. 그 결과 대부분 세상의 종노릇하며 살고 있음을 고백하지 않을 수 없습니다. At wala kami magawa kundi ipahayag namin na kung minsan naging sentro kami sa makasanlibutang bagay na ito. 모든 것을 주 예수 그리스도께 전부 내려놓고 주님이 주신 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도 붙들고 주님과 동행하는 삶을 살게 하여 주옵소서. Maganap na naming baba ang lahat ng bagay at manghawakan namin ng today's word, prayer at evangelism at ganun kami lumakad kasama ang Panginoon. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘.